To walk in an alert manner during my tour of duty, keeping always on alert, and observing everything that takes place within sight or hearing. Yan ang geo number 2. Ano ibig sabihin? Hindi ka dapat parang turista kung maglakad. No? Sabi nga, relax, pakaang-kaang. Ikaw ay ang mata at tenga ng kumpanya kapag tayo ay naka-duty. May narinig kang halimbawa, kumakaluskos, dapat i-check mo kagad. Yung sa loob ng building, i-check mo kagad, i-report mo. Kung single post yan, mag-rubing ka. May mga taong paikot-ikot sa parking, observe and verify. Report, tawag sa officer kagad. No? Bawal ang cellphone. Kasi ito ay nakaka-distract habang tayo nagpapatrol o nagro-rubing o nag-inspection. Distraction yan at may panganib. Geo number 3, to report all violation of regulation and orders I am instructed to enforce. Walang palakasan. Hindi dahil kilala mo, hindi mo re-report. Kahit kaibigan mo pa yan, kakilala mo, basta may nilabag na ikaw ay naka-duty, dapat i-report. No? Ang bawa, employee na walang ID, kaibigan mo, kakilala ka, pero may pinapasok na kasamahan, report ka agad. Ang totoo, sa gate pa lang, hinaharang mo na yan dapat. No? Tawag, call your officer o yung supervisor niya, staff na nagdala ng mga alak sa loob ng site. No? Document mo, report mo. Pwede nga kumpiskahin yun eh. No? Kapag hindi mo ito ni-report, ang sasabihin kasabwat ka. Yun ang tingin sa'yo. No? Geo number 4, to relay all calls from posts more distant from the guardhouse where I'm stationed. No? Ikaw yung bahagi ng communication. No? Bawat post, bahagi ng communication. No? Parang chain yan. No? Kapag may tumawag sa radio na baka hindi maabot sa kabila, ikaw nakasagap, ipasa mo kagad. No? Para makarating yung kanyang mensahe. May suspicious person, halimbawa, i-relay ka agad. No? Sa guardhouse na malapit doon, o kung sa'yo, report mo kagad sa officer mo para may backup kayo kagad. Ang anumang delay sa radyo ay delay sa tulong na kakailangan natin, no? Kung kailangan natin responde. And number 5, favorite ng lahat, to quit my post only when properly relieved. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng umalis sa peso natin hanggat wala tayong kapalit. Ang post natin, kapag walang guard, parang bahay na walang pinto o bantay o tao. Kapag late ang ating kapalitan, stay until relieved may arrive o magpaalam tayo, no? Sino pwede pumalit sa atin. Kasi pag umalis tayo, abandoning post yun. At yan ay isang major offense. No? Pwede tayo ma-terminate. Geo number 6, to receive, obey, and pass on the relieving guards all orders from company officers, officials, supervisors, post in charge, or ship leaders. No? Sa madaling salita, ang lahat ng utos ay hindi lang para sa atin na pinagpasahan, para yun sa buong ship na papalit sa atin. Dapat ipasa natin, no? Turn over natin. Double patrol parking, ano ba, yung sasakyan. Alam nating mapapagalitan yung ano, i-report kagad natin, i-turn over natin. No? Gawan natin ng report at sabihin natin sa relief guard, o yan, nagparada, paalam, ganyan lang. Hanggang ngayon, hindi pa dumarating. No? Para pag tinanong siya, may isasagot din siya. Always be pure reliever, no? Huwag iwan sa hangin yung impormasyon. Mahirap manghula. Geo number 7, to talk to no one except in the line of duty. Bawal ang marites. Dapat professional tayo. Hindi tayo chismoso, no? Hindi tayo tambay, no? Na nakikipag-usap, no? Dapat yung related lang sa trabaho. Kahit kaibigan natin yung dumaan, pasensya na, Brad, duty kasi ako, bawal. May CCTV. Dahil lang tayo naman gano'n. O kaya, sabihin natin, yung officer ko nagro-rubing, baka mapagalitan ako. So, cut na kagad yung ano. Kasi habang nagkikwento ka, pwedeng may sumalisi, may mawala, may pumasok palihim. No? Kaya mag-ingat tayo. And number 8, to give the alarm in sound in case of fire or disorder, no? O to sound, no? Ikaw ang unang responder diyan. Hindi ka pwedeng matakot
dapat patunugin mo kagad ang alarma, i-report mo. May naamoy ka, nausok, verify mo.